Kumusta ho kayo kahapon, yung malakas yung ulan? Alam nyo ho, maganda rin yung umulan ng malakas no? Para kung minsan kahit papaano, yung mga water reserves natin mapuno para pagdating ng next year, summer, meron tayong mga reserba para sa tubig. Ano ho? Ano ho ang ginawa ninyo nung umulan ng malakas kagabi? Ayan, yung iba natulog, yung iba, yung iba lumangoy dahil pauwi. Ano ho? Ako ginawa ko, umakit ako doon sa rooftop, naglinis ako doon sa taas, sinundot ko yung mga baradong tubo na daanan ng tubig kasi umaapaw yung rooftop So, kung saan-saan bumabagsak yung tubig, Kaya lang, pagtapos ko ng maglinis, hindi ko na tinuloy yung pagligo ko sa ulan dahil ang lakas ng kidlat tsaka kulog So, ginawa ko, bumaba na lang ako kasi baka mamaya tamaan ako ng kidlat Ang pangit naman siguro ng mangyaring balita, pastor, tinamaan ng kidlat, patay, Kaya ginawa ko, bumaba na lang agad ako. Sabi ko, tigil ko na to. Mukhang delikado, lakas ng mga kulog tsaka ng kidlat, So, pansinin po natin, si Lord kung minsan nagsesend ng rain para i-rehydrate yung ating natutuyong lupain. Tama po ba? At alam niyo po ba, hindi lang sa lupa, maging sa katawan nating panlupa, hindi lang sa lupa, maging sa katawang panlupa, napakahalaga rin na tayo po ay ma-rehydrate. Kasi nadi-dehydrate tayo So, kailangan ma-rehydrate. Ano ibig sabihin nung dehydrate? Pag na-dehydrate ka, natutuyot ka, nauubusan ka ng water level sa iyong katawan. So, ang isang taong dehydrated, ang itsura po niyan, tuyot. Ayan, yung skin niya tuyot, yung buhok niya dry na dry. Ayan, parang yung labi niya nagbibitak-bitak na. Ayan, Tapos, maputla. Aside from that, ang feeling ng taong dehydrated, nangihina. Tapos lutang. Kasi nga, wala ng tubig na gaanong umiikot or nagsisirculate sa dugo na pumupunta doon sa kanyang brain. Kaya ang taong tuyot, lutang, nanghihina, walang energy. Ayan, So, ano ang kailangan? Of course, kailangan yan ng tubig para ma-rehydrate siya. Pansinin po ninyo ito, Hindi lamang po sa internal organ ng tao mahalaga ang tubig. Maging sa buhok natin, di ba't may mga dry hair kung tawagin, kailangan nating i-rehydrate yung mga buhok natin. Tama po ba? Ano mga nilalagay natin para ma-rehydrate ang ating mga buhok? Yung iba, nilalagyan, nagsha-shampoo ng conditioner, para ma-rehydrate. Tama-tama po ba, sinashampoo yung conditioner para ma-rehydrate. Yung iba naman naglalagay ng oil, o kaya Brazilian, kung ano-ano kung mga Brazilian oil ba yan, kung ano-ano yun, Yung, sa mga lalaki naman, para ma-rehydrate yung buhok nila, naglalagay ng gel. O kung gusto nyo, pamada, Sino dito yung naglalagay ng gano'n, mga kapatid? Nilalagay ng yung mga buhok, Maging sa balat, para hindi maging dry yung ating skin, ano nilalagay po ninyo? Lotion, Kung minsan, oil, baby oil, Yung baby oil po, hindi lamang po pang bata yan, maging pang senior yan. Pwede ho yung baby oil, Wag ho kayong mahiyang gumamit ng baby oil kahit senior ho kayo. Pwede ho gumamit ng baby oil kahit senior na age natin, Ano pinilalagay natin? Kung minsan yung efficacent oil, Wag lang ho sa muka, mga kapatid. Baka ho masunog ang ating muka pag nilagyan mo ng Actually, sa muka, meron din tayo dyan. Pagka dry yung ating mga muka, minsan nilalagyan natin ng yung yung mga eskinol, yung mga lotion, moisturizer, nilalagyan po natin yung ating mga muka para hindi po magmukhang dry. So nakita nyo, napakahalaga po ng rehydration sa ating pangangatawan. And aside from that, alam nyo ba na hindi lamang po sa physical na katawan at physical na lupa kailangan ng rehydration. Maging sa soul natin or sa spiritual life and maging sa relational life, kailangan nating magkaroon ng rehydration process. Tama po ba? Pansinin po ninyo ito, sabi ni C.S. Lewis, if I find myself that nothing in this world can satisfy my desires, sabi niya? Probably, or the best reason was that I was created for another world. Sabi niya ganun. Ano sabi niya? Siguro kaya ako hindi na ako kontento palagi, dissatisfied ako sa mga bagay-bagay, dissatisfied ako sa relationship, malamang ang pinaka-best explanation ay ako ay nilikha hindi para sa lupang ito, kundi ako ay inilikha para sa ibang mundo. So we are created not for this temporary world, but we are created for eternity. Aside from that, ito pa ho. Tingnan po ninyo ito, Maraming tao ngayon, hindi sila satisfied sa kanilang relationship.
paiba-iba ng kaibigan, paiba-iba ng jowa, ayan, ano ho, paiba-iba ng BFF, ayan, paiba-iba ng grupo, paiba-iba ng church, hindi nasa-satisfied. Alam niyo ba kung bakit? Kasi meron po talagang binilt in sa atin ng ating Panginoon na mag-desire tayo ng thirst. Kaya lang ang problema, tama naman yung nararamdaman mong thirst, the problem is, iba yung paraan mo ng rehydration. O, nakita nyo to? Hindi po questionable dito yung nararamdaman mong uhaw. Ang questionable dito, kung paano mo i-handle yung uhaw mo. O, pag nauuhaw kayo, ano ginagawa ninyo? Yung iba ang tinitira, alam ko na. Soft drinks. Ayan. Yung iba ang tinitira sa malamig. Ayan. Yung iba ang tinitira pag nauuhaw, Red Horse. Ayan. Ano? Sa tingin nyo ba nasasatisfy ang uhaw ninyo dyan? Oo, bagamat nasasatisfy, pero hindi po yan yung talagang dinesign sa katawan natin to satisfy our thirst. Pag nauuhaw ka, lalo nag-soft drinks ka, at the end of the lalo ka mauuhaw kasi matamis eh. Lagok ka ng lagok, hanggang at the end of the day, diabetic ka na, kapatid. Tama po ba? The best way para masatisfy ang thirst mo, talagang dinesign ng Panginoon to satisfy your thirst, alam mo kung ano? Tubig. Tubig. Ayan. Kaya lang ang problema nga kasi sa atin, nauuhaw tayo, pero iba yung paraan natin ng pag-rehydrate o pagpawi sa ating pagkauhaw. Sino dito yung, yung nauuhaw, tumira pa ng pulburon? Ayan, mga kapatid. Tapos sumipol ka, ano nangyari? Sasabihin mo, bakit supot yung sipol ko? Nagtataka ka pa, kapatid. Tama po ba? No? In short, in the same way, uhaw tayo relationally, pero ang problema, eto, sinasatisfy mo yung uhaw mo relationally sa pamamagitan ng wrong person. Nakikipagkaibigan ka to the wrong person, you go to the wrong group, ano pa, you do the wrong way to satisfy your social, spiritual thirst. Tama po ba, mga kapatid? Na samantalang ang nakalagay sa Biblia, mga kapatid, ang tanging person lamang na pwedeng mag-satisfy ng uhaw natin, si Jesus Christ, si Lord lang. So nakita niyo ito, mga kapatid, kapag ka ikaw pala ay uhaw spiritually at nakasumpong ka ng pampawi sa uhaw na sa maling paraan, abay lalo kang masisira. Hindi lalo magfa-function ang buhay mo. Lalong magkakanda sira-sira ang spiritual life mo, ang social life mo, ang relational life mo because you have found the wrong way of dehydration. Lalo ka pang madidehydrate, lalo ka pang mauhaw at sasabihin mo, bakit nalang palagi nalang palpak yung nakukuha kong tao? Bakit nalang palaging mali yung napupuntahan kong relasyon? Bakit nalang palaging mali yung nakakabilangan kong grupo? Samantalang sa totoo lang, ang mali, hindi naman yung tao. Ikaw. Kasi mali yung pinupuntahan natin. Hindi tayo dinisenyo para sa ganyan. Dinisenyo tayo for eternity with Jesus Christ in heaven. Ngayon, meron po akong i-share sa inyo ngayon na isang kwento. Babae po siya, uhaw na uhaw. Actually, nakalimang lalaki siya sa buhay niya. Pang-anim tong kasama po niya ngayon. Pero, alam niyo ba, nung nasumpungan niya yung right relationship in Christ Jesus, alam niyo po, yung thirst niya na-satisfy at nagbunga ito nagbunga ito ng malaking impact sa kanyang lugar nung tinanggap niya si Jesus Christ bilang pamatid uhaw sa kanyang buhay. So, ang title ng ating mensahe po, ito ho, Hydrated by Grace. Ayan. Basahin po natin yung John 4, 1-3 muna. No? Ito nga sabi ko nga ho kanina, naghahanap tayo ng relationship, pero alam niyo ba, church, that the best way to find real joy and love is to find God. Ang maganda dito sa babaeng ito, hindi niya hinanap si Lord. Hindi niya po hinanap si Lord. Si Lord ang naghanap sa kanya. So basahin po natin yung John 4, 1-3 muna. Tingnan po natin yung The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Sabi sa verse 2, sabi ganyan, although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. Sa verse 3, ito na po ang sabi, when the Lord heard of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Bigyan ko ho kayo ng geographical background po ang Palestine during the time of Christ. So ang Israel o ang Palestine, meron pong 3 distrito 'yan. Yung pinakataas ang tawag diyan Galilee. Yung pinakagitna, yung pinakamalaking part ang tawag diyan Samaria.
Yung pinaka-southern, pinaka-timog, ang tawag po diyan, Judea. So, ang main city or ang main town na meron ang Galilee, Nazareth. Yung Nazareth, sa pinakataas, yan yung ginawang headquarters ni Jesus Christ. Kaya nga ang tawag kay Lord, Jesus of Nazareth. Okay. Sa baba naman, ang pinaka-main city niyan, Jerusalem. Okay, Jerusalem. So, nandun yung pinaka-sentro, pinaka-capital ng Jewish worship during the time of Christ. Yung Samaria, hindi po gaanong binabanggit sa Biblia kasi ang tingin po ng mga Hudyo sa Samaria, impyerno. Okay, impyerno. Ngayon ito, no, si Jesus Christ, nasa south, nasa Jerusalem siya. So, nung nag-gain na siya ng popularity at dumadami na yung kanyang mga followers at medyo nagiging, alam nyo ba, tensyonado na po yung situation kasi nagagalit na sa kanyang mga Pharisees, ninais ng Panginoon na mag-slow down. Magpalamig muna. Ano po? So, ang gagawin niya, pupunta siya ng Galilee. Ano po? Pupunta siya ng Galilee. Kaya lang ang problema, sabi po doon sa verse 4, yung next slide, sabi po rito, ano ho, nansinin po natin. Now, yung sa outline muna, sabi doon sa next slide, pagkatapos niya, ano, sabi po rito, eto na, bigyan natin ng konting background yung Samaria and Samaritan. So basahin po natin yung verses 4 to 6. Ayan, ano. Sabi ko po rito, church, now he had to go through Samaria. Of course, ito po, the best way or the shortest way for Jesus Christ to travel from Jerusalem going to Galilee is to go up straight. Tama po ba? Yan ang pinaka-shortcut. Kaya lang, ang normal na Hudyo, hindi po ganyan ang biyabiyahin nila. Ang gagawin nila, ito yung Jerusalem, hindi sila direktong aakyat, liliko sila. Liliko. Kasi alam niyo ba kung bakit? Ang mga Hudyo galit sa Samaria at sa mga Samaritans. Yung mga Samaritano, ayaw nilang bumiyahe direkta. So ang gagawin nila, pupunta sila ng Jordan, pupunta sila ng Decapolis, tatawid ng Jordan River, tapos tatawid ulit pabalik ng Jordan River, and then they will go to Galilee. O, tama po ba mga kapatid? Okay. Parang ganito lang yan eh. O, kunyari, tagalibis ka, galit ka sa Nakakalyo 11, ayan. Ayaw mo dumaan ng Kalye 11, kaya gagawin mo, dadaan ka na lang ng Independence, ayan, magbabalsa ka doon sa ilog. Tama po ba, mga kapatid? Ganyan po ang ginagawa ng mga Hudyo. Binabypass nila yung pag-travel sa Samaria. Kasi, ang Hudyo tsaka Samaritano, kung magmahalan po yan, parang nagmahal, kung paano magmahal si Vladimir Putin sa mga Ukrainians, yan. Ganyan po ang kanilang turingan nung araw. Ano po? Ngayon ito ang tanong. Basahin natin yung verses 5 hanggang 6. Ang sabi nga po rito, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of the ground Jacob had given to his son Joseph. Nagpunta raw si Jesus Christ. Ang ginawa ng Panginoon, talagang rumektang bumiyahe siya sa Samaria. Pansinin po ninyo, church, Pastor, bakit kaya galit na galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano? At bakit din naman kaya galit na galit ang mga Samaritano sa mga Hudyo? Okay, bigyan ko kayo ng historical background. Noong unang panahon, wala namang Hudyo at saka wala rin namang Samaritano. Ang tawag po sa kanila, Israelites. Israelites. Ayan. Nung nahati ang kingdom ng Israel sa northern and southern part, after the reign of King Solomon, ito na ang nangyari. On 722 BC, King Sargon of Assyria, ayan, napansin niyo Assyria, sounds familiar, di ba yan yung pinuntahan ni Jonah? Nagalit na galit din si Jonah. Itong si King Sargon of Assyria, ang ginawa po niya, ito ho, sinakop niya yung Northern Kingdom at ang ginawa niya, pinag-rumble niya yung population ng tao. Meron siyang kinuhang mga Israelita papaalis at meron siyang ipinalit na mga tao na mula sa iba't ibang lahi. Kaya ang nangyari, yung mga Israelita sa Samaria, nagkaroon na ng tinatawag na intermarriage. Nakapangasawa sila ng iba't ibang lahi and therefore, they are not pure-blooded Israelite anymore. So ang tawag sa kanila ngayon, Samaritano. Kung baga sa aso, hindi ka na purebred, isa na kayong mga askal, mongrels.
mga mabababang uri, mga pangit na lahi. Wala na kayong dugong Hudyo, mga dugong demonyo na kayo. Yun ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano, sa mga Israelita na nagkaroon ng iba't ibang lahi. So, ang mga Hudyo kasi, at ang mga Israelita kasi, ayaw nila yung ganun eh. Gusto nila purong Hudyo lang sila. Gusto nila yung dugong nananalaytay sa kanilang mga dugo ay purong dugo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. O, nakita niyo po yan mga kapatid. Pero kakaiba ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino gusto natin malahian tayo. Tama po ba? O tama po ba? Minsan nga po church, tayo, pag nagpo-post tayo sa Facebook, sa picture natin ito yung reality, ito yung expectation di ba? Disappointed yung reality, pero expectation, appointed na mga kapatid, matangos na. Nakita nyo, no? Bakit kaya kung minsan, ang mga Pilipino ganon, gusto natin yung malahian tayo ng mga mapuputi, mga matatangos yung ilong, yung mga matatangkad. Kasi nga ang Pilipino, ang mga kapatid, karamihan ho sa atin, disappointed. Hindi lamang po tayo disappointed politically, physically, mga kapatid. Kasi nga, disappointed yung dito natin, mga kapatid. Gusto natin na kapag kanalahian tayo ng iba't ibang lahi, magiging pointed na ho tayo. Tama po ba, mga kapatid? Pero alam niyo, maganda sa mga Pilipino, mga kapatid, ang mga apelyido natin, kikita nyo, kakaiba. Di ba? Mga apelyidong Kastila yan. Garcia, Santos, Reyes, De La Cruz, kita nyo, no? Kasi nga nalahian tayo ng Kastila, di ba? Okay, so yan, balik tayo doon sa natin, Kung yung mga Hudyo, ayaw na ayaw nila, yung nalalahian sila. Kaya galit ang mga Hudyo sa Samaritano. Ang mga Samaritano, galit din naman sa mga Hudyo kasi nga, binubuli sila. Aside from that, kaya nagagalit yung mga Hudyo sa mga Samaritano kasi yung pure Israelite culture nawala na. Nahaluan na sila ng ibang Diyos. So iba na yung Diyos ng mga Samaritano. Naging si Baal na, naging si Beelzebub na, biro mo, naging demonyo pa yung mga sinasamba nila, at bumalik sila doon sa ayaw ng Panginoon na uri ng pagsamba, which is idolatry. Kasi nga, na-reintroduce ulit sa kanila mula sa iba't ibang kultura. Pero, ang mga Hudyo nga, hindi bumabiyahe direkta. Kasi nga, galit nga sila eh. Pero dito, si Jesus Christ, direkta siyang bumiyahe papuntang Samaria. So, ito na nangyari. Nagpunta si Lord sa balon. And then in verse 6, ano pong sabi? Nandun sa Jacob's well. Jacob's well was there. And Jesus, tired as he was from the journey, pagod na pagod si Lord, umupo doon sa tabi ng balon, and it was about the 6th hour. So, pag sinabing 6th hour, tanghalin tapat yan. So, yung Panginoon natin, physically, He is thirsty. Tama po ba, mga kapatid? So, next, basahin natin yung sunod karugtong na Ito na. The entry of the Samaritan woman na makakita po natin sa verses 7 to 8. Habang nandun si Lord, nag-aantay dun sa well, ito po. Then, a Samaritan woman came to draw water. Magtataka po kayo. Karamihan ng mga tao nung araw, kung ikaw ay mag-iigib, umaga. Bakit? Ayaw mo ng tanghali, mainit eh. Tama po ba? Etong babaeng ito, alanganin yung kanyang pag-igib ng tubig. Tanghaling tapat. Bakit kaya? Mamaya malalaman natin kung bakit tanghaling tapat eh. Hindi naman sa makita niya si Lord eh. Hindi ho yun eh. Actually, hindi naman talaga si Lord ang sinadya na ron kasi nga, hindi naman niya expected that Jesus Christ was sitting doon sa well of Jacob. So ito na nangyari. Jesus said to her, kinausap ng Panginoon yung babae, pwede bang bigyan mo ako ng mainom na tubig? Sabi ng Panginoon. Now, tignan natin yung sagot ng babae. His disciples had gone into the town to buy food. Wala pala yung mga disciples ni Lord during that time kasi nga inutusan ng Panginoon na dumiskarte bumili ng makakain, merienda. Punta muna kayo sabi ng Panginoon, siguro punta muna kayo 7-Eleven, Alphamart, Pure Gold Junior para maghanap ng merienda. Ayan. Pagdating doon sa verse 8, ito na, pagdating doon sa verse 9, ano ang sabi po rito? Doon sa outline ulit, yan, yung karugtong yan. The Samaritan woman said to him, biruin nyo, ito nakakatawa doon sa Samaritanong babae. Hudyo ka, Samaritano ako. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Nakita nyo to? Hudyo ka, Samaritano ko, ba't ka nanghihingi ng tubig sa amin samantalang hindi tayo bati?
Yan yung gustong i-point out netong Samaritan woman. Nakita niyo ito, church? Si Jesus Christ, He was intentional going in that well. He was intentional in asking that woman of Samaria for some water. He was intentional. Nakita niyo po ito, si Lord nagkikreate ng common denominator, si Lord nagbe-bridge ng gap, pero ito namang Samaritanong babae, nagkikreate ng distance. Si Lord gusto niyang makipag-engage sa usapan, itong babae gusto niyang makipag-disengage sa kanyang usapan. Si Lord gustong connect, itong babae gustong mag-disconnect. Kasi nga ang sabi ng babae, hindi tayo pwedeng mag-usap, hindi kita pwedeng bigyan ng tubig kasi Hudyo ka, Samaritano ko. Kulang na lang kumanta siya ng langit ka, lupa ako. O, kita nyo yan, church? Kulang na lang gumanon ito, humugot nung ganon itong babaeng ito. Mga kapatid, ano ho? Pero ano sabi ng Panginoon dito? In verse 10, Jesus said, sabi niyang ganyan sa verse 10, yung karugtong, Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Nakita niyo yung hugot ng Panginoon dito? Sabi niya, Miss, teka lang ha. Kung alam mo lang yung tubig ng Diyos at alam mo lang si Lord, at kung alam mo lang kung sino yung lalaking kausap mo ngayon, malamang hihingi ka ng tubig sa Kanya. Malamang hihingi ka ng tubig sa Kanya. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Alam niyo, nakita niyo dito yung kung paano mag-catch ng attention ang ating Panginoon. Di ba tayo, church, pagka tayo kuminsan binabara tayo ng kausap natin o kaya ng mga gusto nating kaibiganin, pag sinusungitan tayo, minsan sinusungitan na rin natin eh. Si Lord may pagkakataon siyang magsungit kasi may karapatan naman siya. Pwedeng sabihin dito ng Panginoon, ang yabang-yabang mo, Samaritano ka naman, yaki ka. Pwede sabihin ng Panginoon yan. Pero but because Jesus was intentional and He wanted that woman to realize grace, grabe, tsinaga ng Panginoon yung babae at kinats ni Jesus Christ yung atensyon ng babae. Sabi ng Panginoong Yesus, Miss, kung alam mo lang kung sino kausap mo, hindi mo alam, masikat pa ako sa BTS, kung gulo na lang gumanon si Lord eh. Kung alam mo lang kung sino ako, kung alam mo lang kung ano-ano yung dala-dala kong tubig, baka pag natikman mo ito, yung karugtong na verse, saan verse na tayo naiwan? Ito na sabi, naging interesado yung babae, interested siya, and she became curious. Sa verse 11 to 12, basahin natin. Ito sabi ng babae, Sir, the woman said, you had nothing to draw with, and the well is deep. Kung baka gusto sabihin ito ng babae, wala ka namang timba, tsaka lubid, para mag-igib, kasi yung balon malalim. Ngayon ito, sabi ng babae, saan ka makakakuha ng living water? Ayan. Saan ka makakakuha ng living water? Ako natawa ko rito sa living water na ito eh. May nakita kasi ako mga water refilling station, ito pangalan. Sabi ko, malamang Christian may-ari nito, born again. Living water, kaya nakalagay eh, 30 pesos, isang galon. Sabi ng babae, malalim itong balon ni Jacob. Wala kang timba, wala kang lubid, ngayon paano ka makakakuha? Saan ka makakakuha nitong living water? Nakita niyo kung paano mag-catch ng attention si Lord? At nakita po ninyo dito kung paano ma-arouse yung curiosity tsaka yung attention ng babae. So ito na. Si Jesus Christ nakikiconnect, yung babae gustong mag-disconnect, but then when Jesus Christ caught her attention, yung babae willing na ngayong kumonek. O, nakita nyo to, no? Basahin natin yung verse 12. Ayan, ito na po ang nakasunod. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds? Ang sabi ng babae, mas hihigitan mo pa ba si Jacob na pinakaninuno namin o natin?
Kasi alam niyo po, church, pag sinabing Jacob nung araw, parang yan yung parang yan yung George Washington ng US eh. Parang yan yung Jose Rizal ng Pilipinas eh. Pag sinabing Jacob sa mga Israelita. Sabi ng babae, mas hihigit ka pa ba kay Jacob? Kasi nandito na nga yung Jacob's well. Ayan. Basahin mo yung outline. Balik tayo sa outline. Pansinin po natin ito. The woman understood Jesus offered something greater than what she came to get. Pero ang problema doon sa babae, but trust didn't come easily after so many betrayals, deceptions, and pain. Pansinin po ninyo, church, ang mga taong ilang beses nang iniwan, niloko, at sinaktan, mahirap nang magtiwala. Tingnan mo yung katabi mo. Kung ilang beses nang iniwan, niloko, at sinaktan. Ayan. Mahirap nang magtiwala yan. Nababawasan na ang trust level niyan sa kapwa. Actually, hindi lang mahirap magtiwala yan, tamang hinala lagi yan. Kasi, biruin mo, ilang beses ka na ba namang iniwan, sinaktan, at niloko. Kaya ang taong na-betrayed, na-deceived, at saka na-hurt, tamang hinala lagi po yan. Promise, totoo po yan. Sabi ng babae, nagdududa rin siya. Yung babae, pansinin po niyo yung tono ng pananalita niya, gusto niyang maniwala, pero nagdududa siya. Merong part sa kanyang isip na gustong kagatin yung sinasabi ng Panginoon, pero there is something in her life na gustong i-refute yung sinasabi ni Lord. At sinasabi nga ng babae, paano ka magkakaroon ng living water? Mas greater ka pa ba kay Jacob? Paano ka magkakaroon ng living water? Wala kang pangsalo? Pero at the same time, there is something in this woman that wanted and desires this living water that Jesus Christ is offering her, mga kapatid. Okay, pagkarugtong, ito naman yung Jacob's well. Even Jacob's legacy, listen to this, church, both his well and religion didn't quench her thirst for long. Nakita niyo po ito, church. Nasaan yung sikat na Jacob's well? Wala sa Galilee, wala sa Judea, nasa Samaria. Pero karamihan ng mga tao sa Samaria nanatili pa ring uhaw. Uhaw physically and uhaw especially spiritually, mga kapatid. Pagdating po doon sa karugtong, ito na, sinabi na ng Panginoon yung living water from verses 13 to 14. Basahin po natin yung verse. Jesus answered, ito ang sabi niya ngayon, everyone who drinks this water will be thirsty again. Ano yung tinutukoy na tubig dito ng Panginoon? Yung tubig ni Jacob. Ang sino mang uminom sa tubig, sa special water and well ni Jacob, mauuhaw ulit. Pero sa verse 14, ano sabi niya? Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko, kahit kailanmay, hindi na mauuhaw. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Ang sabi ng Panginoon, yung tao na pagbibigyan ko ng tubig, kahit kailanman, hindi na siya mauuhaw. At yung tubig ay magkakaroon ng bukal sa buhay niya, na nagbubukal mula sa eternal life, sa buhay na walang hanggan. So nakita niyo po yung living water that springs up doon sa loob ng buhay ng isang tao. Yan ang sabi natin Panginoon. May nakalagay pa ba dyan? Next, The water Jesus offered was the very thing for which her soul was designed to thirst. A relationship with God. Ayan, Pansinin po ninyo, etong babae, hindi lang siya uhaw physically. Uhaw na uhaw siya spiritually and relationally. Hindi lang siya uhaw physically, she is severely dehydrated spiritually and relationally. Ano ang nag-cause sa babae kung bakit siya naging interested doon sa tubig, sa living water na inaalok ni Lord? Alam niyo ba kung bakit? It is simply because she is spiritually and relationally dehydrated. So yan ang maganda kung minsan, makaranas tayo ng dehydration spiritually, nang sa gayon magkaroon tayo ng desire, na hanapin si Lord. Okay, basahin natin yung next verse. Ito, verses 15 and 18. So ito na, humihingi na yung babae ng tubig. Saan ito matatagpuan? Ano ang sabi ng Panginoon sa verses 15 and 18? Ito ang sabi ng Panginoon.
Sabi ng babae, the woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Ang sabi ng babae, sige, sir, bigyan mo na ako ng tubig na yan. Nang sa gayon, hindi na ako magpabalik-balik dito at mauhaw at mag-igib ulit ng tubig. Verse 16, sabi ng Panginoon, sige, bibigyan ka na ng tubig. Pero humayo ka, sabihin mo doon sa lavitudes mo. Ayan. Sabi mo doon sa, sa asawa mo. Pagdating doon sa verse 17, yung babae nagsinungaling eh. I have no husband, she replied. Wala akong asawa, sir. Ito sabi ng Panginoon, Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. Tama ka naman nung sinabi mong wala kang mister. Pero yung verse 18, the fact is, sa totoo lang, sabi ng Panginoon, meron kang naging 5 asawa. Grabe, 5 husbands, maraming S eh. 5 husbandesses. Oh. Super plural na yung ginamit ko. And in fact, you have had, nagkaroon ka ng 5 asawa. And the man you now have is not your husband. At yung, alam mo, miss, yung lalaki na doon sa bahay nyo ngayon, yung nakaupo sa salay, nagwa-wifi, hindi mo asawa yan. What you have just said is quite true, sabi naman ng babae. May karagto pa ba sa verse na ito? Ito yung sad and shameful truth. Actually, church, ito na yung babae. Napansin ba ninyo? Tatanggap na siya ng tubig. Pero bakit binuksan ni Jesus Christ yung nakaraan, kahihiyan, malagim na issue nung babae about her past 5 husbands? Alam nyo, pwede nating lawakan yung ating imagination dito. When Jesus said that this woman had 5 husbands, nung sinabi ng Panginoon na itong babae ito ay nagkaroon ng 5 asawa, ano pwede nating i-imply? Bakit kaya umabot ng 5 yung asawa niya? Ba't umabot ng 5? Siguro malamang nabalo, namatayan, nag-asawa ulit, malamang dinivorce, nag-asawa ulit, malamang iniwan, nag-asawa ulit, o kaya malamang, siya yung nakipaghiwalay kasi inabuso siya, sinaktan siya, at nag-asawa ulit. So nakita po ninyo yung situation ng babae na merong 5 asawa. Andoon yung pain in a sense na namatayan siya malamang. Andoon yung betrayal in a sense na iniwan siya na malamang nung pangalawa. Andoon yung pain in a sense na siya naman na nakipaghiwalay. So nakita po ninyo yung buhay nitong babaeng ito, it's more than what? Complicated, mga kapatid. Hindi lang komplikado, more than complicated yung kanyang situation. Ano ho? Dito po, napansin ko po, suddenly, ito na, yung pag-asa ng babaeng ito, naging pain ulit and embarrassment. Ano po? Sabi ganyan, suddenly, her hope became pain and her embarrassment became humiliation. Memories she had buried and forget were forced to surface, mga kapatid. Yung ibig sabihin, nililimot ko na nga si boy number 1, si boy number 2, si boy 3, si boy 4, si boy 5. Tapos ikaw naman pinaalala mo. Ano ka ba naman, Lord? Tatanggapin ko na nga yung tubig ng buhay. Bakit pinaalala mo? Bakit napunta ang usapan sa mga lalaki ko? Nakita niyo itong babaeng ito, bakit kailangang buksan ng Panginoon yung nakaraan natin? Alam niyo ba kung bakit? Kailangan niyang ayusin kasi yan. Ako naalala ko, church, nung bata pa ako, pagdating kasi sa probinsya namin, yung lolo ko, lagi nakayapak eh. Ginagaya ko, farmer yung lolo ko eh. Ang problema, nasa lugsog ako eh. Merong tinik na bumaon sa talampakan ko. To the point na hindi ko na mabunot kasi ang lalim na nung tinik. Tapos hindi ko na mabunot talaga. Alam niyo ginawa ko? Tiniis ko na lang. Nilagyan ko alcohol, pinabayaan ko. Pero ang problema, yung sakit hindi nawala. Namamaga pa rin yung paa ko. Yung paglakad ko, iika.
Tapos napansin ng lolo ko, bakit ganyan yung lakad mo? Sinilip yung talampakan ko, masakit, natusok, sabi ko. Tatanggalin natin yun, sabi ng lolo ko. Paano mo tatanggalin yan? Hindi ko nga matanggal eh. Mamaya kumuha yung matanda ng cryom, tsaka blade. Uy, wag naman ganyan, sabi ko. Daddy, walang ganyanan. Masakit yan. Hindi. Isang sakit lang ito, pero pagtapos niyan, mawawala na yung tinik sa laman mo. Di ito na, blade niya. Parang sakit. Kinalkal nung cryom. Mamaya may nakita ko, katol nagbabaga, diniinin na ganun eh. Ba't may sunog pa? Sabi ko, napasigaw ko, aray. Pero gumaling, effective. Nawala yung tinik sa laman, nawala yung sa lugsog. Ganyan ang gustong gawin ni Jesus Christ sa babaeng ito. Ang sabi ng Panginoon, meron kang pain inside of your heart. Meron kang salugsog sa puso mo na kailangan bulatlatin natin, kalkalin natin, hugutin natin nang sa gayon maayos ka by the grace of God. O kaya ngayon maganda church, alam niyo kung ano? Kahit na tinatago-tago mo yan, yung pangit na nakaraan mo, alam niyo nagdudulot ng pain sa loob ng buhay mo yan. Alam mo, kailangan ipakalkal mo kay Lord yan. Ayan, sabi mo sa katabi mo, ipakalkal mo na ngayon yan. Oo, ipabuklat mo na ngayon kay Lord yan. If there are hurts, pain, embarrassment, sadness, frustrations, hurts sa loob ng buhay mo, alam niyo, ipakalkal mo yan kay Lord. Alam niyo, kung titignan natin itong kwento natin, kung titignan natin, magtataka ka, siguro kung ikaw yung babae, magtataka ka, paano kaya niya nalaman yung tinatago kong lihim? Siguro may pumasok sa isip ng babae, ano ba to? Si Lord ba to? Ba't parang iniimbestigahan ako? Bakit si Jesus Christ parang nag-ala-investigador dito? Actually, hindi lang investigador si Lord eh. Naging intrigador na. Ayan. Kasi parang naiintriga na yung babae. Parang iniintriga na ulit ako dito ah. Parang ganun eh. Pero alam niyo, napakaganda nung sagot ng babae kay Lord eh. Alam niyo po ba kung bakit? Hindi niya sinungitan, hindi siya nag-walk away, at hindi niya sinoplak si Lord. Kasi kung ibang tao yan, hey, Jewish man, you are crossing your boundaries, ha? Kanina, tubig ang pinag-uusapan, ngayon napunta sa mga lalaki ko. Pwedeng ganunin niya yun. Pero nakita po ninyo, no, merong defense mechanism at diversionary tactic na ginawa ang babae. Doon sa karugtongan na po. Ito na, yung diversionary tactic niya from verses 19 to 20. Basahin po natin, ano po. Sabi ng babae, Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Magalang pa rin yung sagot niya eh. Hindi niya sinabi, Sir, I can see that you are a marites. Hindi niya ginanon eh. Ano pa rin yung respeto niya? Sir, I can see that you are a prophet. Because a prophet knows something. O, di ba? Sa verse 20, ito, nakita niyo yung ng babae, yung kanyang pag-segue dun sa issue, yung diversionary tactic niya sa issue. Ito sabi niya, Our fathers worship on this mountain. Oh, pansinin po ninyo, no? Kanina, ang topic, tubig. Napunta sa lalaki, ngayon napunta sa bundok. Pero ang maganda kay Lord, in-entertain ng Panginoon yung diversionary tactic nitong woman. Nga sa ganun, para naman makapag-relax siya. Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. O nagkaroon na ng issue rito about worship. Sabi ng babae, para sa aming mga Samaritano, ang kapitolyo ng pagsamba ay dito sa Mount Gerizim. Ngunit, kayong mga Hudyo, ang kapitolyo ng pagsamba sa Jerusalem. O basahin natin yung karugtong sa verse 21. Ayan. Sabi ng babae sa next verse, Jesus declared, ayan, Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. Nakita po ninyo, church, itong babae, binubuhay niya yung issue ng hidwaan at hiwalayan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. Kasi, Samaritans claim that the capital of worship must be in Mount Gerizim. Pero ang mga Hudyo, claim nila that the capital of worship must be in Jerusalem. Sabi ng Panginoon,
Mula ngayon, babae, wala nang bundok-bundok, wala nang Jerusalem. Kasi darating yung time, sabi ng Panginoon, na ang mga anak ni Israel, sa verse 22, sabi niya ganyan, "You Samaritans worship what you do not know, and we worship what we do know, for salvation is from the Jews." And then in verse 23, sabi ng Panginoon, "Yet a time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks." Binagsak na ng Panginoon ngayon yung kanyang tamang pananaw patungkol sa pagsamba. Sabi ng Panginoong Hesus, ang pagsamba, wala sa lugar yan. Ang pagsamba, nasa katotohanan at espiritu. God is spirit, and His worshipers must worship Him or must worship in spirit and in truth. O, nakita po ninyo ito. Balik tayo sa outline natin. Ano po? Sabi ko nga po rito, church, it is always easy to talk about personal belief than our personal pain and shame. Nakita nyo kung bakit gumawa ng diversionary tactic yung babae? Kasi sa totoo lang po, mas madali pong pag-usapan ng ibang issue kaysa doon sa personal issue natin. Ang ginawa ng babae, since ayaw niya mapag-usapan o pag-usapan ni Jesus yung personal issue niya about her love life, ang ginawa ng babae, iniba yung topic, didala ang usapan sa personal issue ng pagsamba ng Hudyo at Samaritano. Nakita niyo po ito? Balik tayo sa sinabi ko, it is easier to talk, ayan, nakita niyo to? It is always easy to talk about our personal belief than our personal pain and shame. Totoo yan. Ayaw na ayaw natin minsan sabihin, ikwento o pag-usapan yung nakaraan natin. Pero sa totoo lang, church, may mga tao iba style. Hindi man nila sinasabi yung personal pain and shame nila sa ibang tao, pero pag mag-isa na lang sila, palagi lang nire-review. Sino dito yung ganun? Yung pag mag-isa ka na lang, palagi mo inaalala kung paano ka sinaktan, kung paano ka hiniya, kung yung mga paano masasakit yung mga sinasabi sa'yo. Ganun daw tayo eh. Pag mag-isa na lang tayo, alam mo pag mag-isa tayo, ginagawa natin, nire-rewind natin yung pangit na nakaraan natin. Tapos pagka nire-rewind mo, ito matindi, ini-slow mo pa. Ayan. Ang matindi, hindi ka lang nakontento sa slow mo nung pangit na nakaraan mo, pinopost mo pa. Post. Ayan, yan yung ginawa sa akin, ang sakit. Ayan, ito yung mga sinabi sa akin. Ayan, aray ko po. Alam mo kapatid, ang tawag niya sa ginagawa mo, killing me softly. Totoo po. O, sinidito yung ganun, yung pagka all by yourself na, killing me softly ka na, nagsisenti ka na, iniisip mo paano ko iniwan, paano ko nilaglag, paano ako binitray, yung mga masasakit na sinabi sa akin. Pero ang problema, sinasabi lang na sa sarili natin ito, ayaw nating sabihin kay Lord. Ang maganda kay Lord, willing siyang makinig at ayusin kung ano mang nangyari dun sa nakaraan. O tandaan po natin, doon na tayo sa topic ng worship. Jesus revealed the future where the coming of the Messiah would mark the beginning of new era of worship. Ayan. Pinakita na ng Panginoon, hindi, darating yung time. Sabi niya ganyan. Darating yung time. Ang mga tao, ang mga Israelita, ayan, mananambahan kay Lord, wala na sa lugar, kundi sa espiritu at katotohanan. Kasi ang Panginoong Diyos ay espiritu. Okay, next. Ito na po yung huli. Yung revelation. Basta natin yung verses 25 to 26, yung last verses natin. The woman said, yan. Sabi ng babae, I know that Messiah, ayan, yung called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Ang sabi ng babae, alam ko na, yung Messiah darating, ipapaliwanag sa atin lahat niyan. Ayan. Ang hindi alam ng babae, yung kausap niya, yun na. Sa verse 26, binagsak ni Jesus Christ yung revelation. Then Jesus declared, I am, o I who speak to you, am He. Yung binabanggit mong Messiah, kaharap mo na, ako na. Ako yun. Alam niyo, church, pagtapos nito, alam niyo kung anong ginawa ng babae? Sa sobrang excitement niya, bumalik siya doon sa baryo nila, sa Sychar.
Tapos pinangalandakan niya, pinagsigawan niya, nakita ko na yung Messiah. Nakita ko yung true living water. Okay, dito na ho tayo magtatapos. Conclusion. Number 1, ito po. Because of grace, Jesus intentionally chose to reveal His true identity to the unreached places, unexpected times, and despised people. Jesus, as a Jew, prevented Him to travel directly into Samaria. Pero because of grace, Jesus intentionally went into Samaria. Intentional. Kapatid, pag sinabing intentional, sinadya, pinagplanuhan, tinarget, pinuntirya talaga niya yung babae na talagang pupunta ron. So pagdating sa mga soul winning, alam niyo church, dapat intentional ho tayo. Pinili niya. At ang maganda po dito, church, tandaan po ninyo, no? Ito nakakalungkot. When Jesus Christ was at Jerusalem, He kept on revealing Himself to the Pharisees. Actually, sinasabi na nga ng Panginoon, ako ang good shepherd, I am the way, the truth, and the life. Ang dami na ng claim sa mga Pharisees. Nireveal na niya, in short, yung kanyang identity sa mga Pharisees. Pero these people won't believe Him. Ay, maniwala. So, ano ginawa ng Panginoon? Ayaw niyo maniwala sa akin? Punta akong Samaria. Baka yung mga taong dinidespise ninyo, baka yung mga taong ina-unreach ninyo o hindi nyo pinupuntahan, sila'y maniwala. And actually, tama yung paniniwala ng ating Panginoon. Nung nagpunta siya ng Samaria, eto na, naniwala yung isang kawawang Samaritanong babae kay Jesus Christ. So, intentional. Pangalawa po, ito po, church. Ano ho? For grace to happen, Jesus had to deal up all the past so that it could be replaced once and for all. Nakita po ninyo yan, mga kapatid? Kung gusto nyo magkaroon ng kaayusan sa buhay ninyo, yung nakaraan, yung pangit na pangyayari sa buhay ninyo, huwag mo nang ulit-ulitin. Huwag mo nang i-rewind, huwag mo nang i-slow mo, huwag mo nang i-pause. Alam mo, kailangan dyan, i-delete mo na yan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kalimutan mo na yan. Tandaan nyo, sabi ko ako nung nakaraan, when your bad past becomes the present, you will have a bad future. Pag yung pangit at malagi na nakaraan mo, naging pangkasalukuyan na, ay matik yan, wala kang future. Lagi ka na lang malulungkot dahil sa nakaraan mo, lagi ka na lang galit dahil sa nakaraan mo, o kaya lagi ka lang nakikipag-away dahil sa nakaraan mo, kasi nakaraan na yan, wala na magagawa dyan eh. At maging yung ating Panginoong Yesus, hindi naman niya pinalitan yung nakaraan ng babae. Hindi naman nag-practice si Jesus Christ ng psychotherapy para bigyan ng temporary amnesia yung babae para kalimutan yung 5 lalaki sa buhay niya eh. Kundi ang ginawa dito ng Panginoon, inoffer niya yung sarili niya bilang the best man doon sa babae. Na ako, dapat magkaroon ka ng magandang relasyon sa Diyos, sabi ng Panginoon, kaya ngayon makalimutan mo yung 5 o 6 na failure relationship mo. It is as if Jesus Christ is telling and saying to this woman, yang 5 nakaraan mong lalaki, maging yung pang-6 mo na kasama mo ngayon, failed pa rin yan. Hindi ka masasatisfy dyan, ginang, sabi ng Panginoon. The only person na magsasatisfy sa'yo sa uhaw at dehydrated na relationship mo, na relational life mo, walang iba kundi si Lord. Kaya maganda si Lord ang imbitahan mo sa buhay mo. Listen to this, church. The moment na hinanap natin ang kaligayahan sa maling person, sa maling grupo, sa maling gawain, sa illegal na paraan, the moment na hinanap mong kaligayahan mo dyan, eventually, guaranteed, mali ang outcome. Pero pag hinanap mo ang real love and real joy, hindi sa piling ng tao, kundi sa piling mismo ng Panginoon, dyan mo makikita yung tunay na tubig ng buhay. And eventually, ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon doon sa babae, pag nainom mo itong tubig kong ito, magkakaroon to ng bukal ng tubig sa buhay mo. Ang nangyari, listen to this, church, nainom ng babae, spiritually, yung bukal ng tubig na kinikwento ng ating Panginoon. Anong epekto sa babae? Biruin nyo, no?
Nakalimutan ng babae yung tugib na inigib niya. Nakalimutan ng babae, physically, thirsty pala siya, kaya nga siya nandun eh. Nakalimutan niya yung talagang sinadya niya yung tubig ni Jacob. Pero dahil nung pagbalik ng babae doon sa kanyang lugar, dala-dala na niya yung tubig ng buhay. At yung tubig ng buhay, tumatagas na sa buhay niya. Kaya she was able to share the living water, to share Jesus Christ, to share the grace and the love of God and the forgiveness of Jesus doon sa mga Samaritanong kasamahan niya. Ano po? Pangatlo po, church, ito po. Grace is God's response to the dehydrated and thirsty soul. Nakita po ninyo yan. Grace, pag-ibig ng Diyos, kapatawaran ng Diyos. Church, ito ang tanong ko. If God's response is grace towards your thirsty soul, may I ask you this question? How do you react whenever your soul is thirsty? Paano ka nagre-react pag yung espiritu o kaluluwa mo uhaw na uhaw? Ano ginagawa mo? Naghahanap ka ng tropa? Mali yan, church. Nakikinig ka sa mga maling music? Lalong mali yan. Pupunta ka sa mga maling bagay? Lalong mali yan. Umiinom ka, gumagamit ka ng kung ano-anong substance to ease your pain, para lalong mali yan. Ang tamang respond whenever our soul is thirsty and dehydrated, ask for the grace of God. Ang problema, church, sa iba tayo naghahanap eh. Last na ho, ito pinakahuli. An honest admission of thirst is an invitation for God to hydrate your soul. Tayo po'y tumayo ngayon. Actually, ang ganda nung attitude ng babae. She was honest. Na tinanggap niya, I have 5 bad marriage sa buhay ko. Tapos meron pang isang lalaki na nandun sa bahay ko ngayon. Puro mali, sabi ng babae. Ang dami kong palpak na buhay na ginawa sa buhay ko. Pero listen to this, church. Sabi ko nga kung minsan, yung pagiging spiritual thirsty natin, kung minsan, iba ginagawa natin eh. Kung minsan, ito ginagawa natin eh. Nagra-rationalize tayo. Hindi. Tama naman yung ginawa kong relationship sa kanya eh. Actually, kaya naman kami nag-breakups. Hindi man ako may problema siya. Minsan ganun eh. Hindi. Okay lang na mawala ka sa buhay ko. Minsan magde-defense mechanism tayo. Okay lang na mawala sa buhay ko. Bakit? Sino nawalan? Hindi ako. Ikaw. Minsan ganun tayo eh. Nagpa-patch up tayo ng defense mechanism. Nagpa-patch up tayo ng maling paniniwala sa buhay natin, and we are trying ourselves to make believe na palaging tama yung situation at yung decision na ginagawa natin. Actually, self-deception ang ginagawa natin eh. Yun bang ang sabi ng Panginoon sa'yo, anak, kailangan mo ko. Tuyot na tuyot ka na oh. Hindi, Lord. May tubig pa, kita mo oh. Ang dami kong friends. Sabi ng Panginoon sa'yo, anak, dehydrated ka na. Hindi, Lord, masaya pa ako. Kaya ko pa, Lord. Hindi ikaw, Lord, ang makakapag-quench ng spiritual thirst ko. Ang makakapag-quench ng spiritual thirst ko, Lord, hindi ikaw. Pwede, Lord, drugs, alcohol, bisyo, wrong relationship, wrong associations, wrong friends. Lord, hindi ikaw. Kapatid, ang tanong, hanggang kailan tayo magkakaganyan? Hanggang kailan tayo magde-defense mechanism? Hanggang kailan tayo magde-denial? Hanggang kailan tayo magra-rationalize ng mali sa Panginoon? Mabuti, itong babaeng ito, hindi niya sinabi kay Lord yun. Lord, yung 5 lalaki, puro palpak yan sa buhay ko. Yung pang-anim ngayon, tama ito, Lord. Hindi niya ginanon eh. Kundi, inadmit niya sa buhay niya, hey Lord, tama Panginoon. Ang galing niyo, Lord. Ikaw lang nakakaalam ng issue sa buhay ko. Ikaw lang yung nakakaalam ng kapalpakan ko. Ikaw lang nakakaalam ng kamalian at kahihiyan ko. Nakita po ninyo dito yung kabutihan ng Panginoon. At nakita po ninyo dito
yung pagkilos agad, yung pag-take effect ng grace and ng living water sa buhay ng babaeng ito. Actually, pagka inom ng babae doon sa living water, ano sabi doon sa Bible? Immediately, she goes back, sabi doon sa Bible, doon sa lugar nila, sa village niya, at ipinagkalat niya sa kanyang mga kasamahan, nakita ko yung Messiah. Nakita ko si Jesus Christ. Maniwala kayo. At ang sabi sa Bible, lahat daw at maraming Samaritano yung naniwala kay Jesus Christ because of the woman's testimony. Nakita po ninyo ito, yung epekto ng binagong buhay. Alam nyo, church, kahit na pangit yung nakaraan mo, kung binago ka na ni Lord, hindi mo ikakahiya na yan. Hindi ka na mahihiyang magtago. Hindi, magiging proud ka na. Hindi doon sa nakaraan mo, magiging proud ka na doon sa buhay na binago ng Panginoong Jesus. Ang ipagmamayabang mo, hindi yung nakaraan mo. Ang ipagmamayabang mo, yung living water na sumpungan mo sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, church, sino ho rito yung uhaw na uhaw? Yung bang sinubukan mong naghanap ng kaligayahan, naghanap ng tamang hydration, pero kapatid, ang ending, failed pa rin eh. Epic failure ka pa rin eh. Kapatid, if that is so, I challenge you to move forward. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas. Isurrender mo yung buhay mo. Gawin mo yung ginawa nitong babaeng ito. And I assure you, si Jesus, hindi kanya i-judge. Patatawanin kanya sa nakaraan mo, babaguhin kanya, and He will let that living water well up inside of your life. Ano po? So tayo po yung manalangin. Father, once again, O Lord, Ikaw lang pala talaga, Panginoon, ang tanging makakapagpapawi, O Lord, sa pagkaka-dehydrate at pagkakauhaw ng aming spiritual and relational life. Patawad, O Lord, dahil minsan, Lord, uhaw na pala kami, pero ang problema, nagte-take kami ng ibang paraan to satisfy our thirst, which is very wrong, Panginoon. Ikaw lang pala ang tama at sapat na thirst quencher sa buhay namin. Salamat, Father, sa pagpo-provide niyo, Lord, ng living water sa isang babae na Samaritano na tuyot ang kanyang spiritual at relational life. Salamat po, Lord, dahil binago niyo siya, pinatawad niyo siya, binigyan niyo siya ng bagong buhay, at salamat din sa kanyang buhay dahil sa pamamagitan po niya, nagkaroon ng malaking advancement ang inyong kingdom throughout Samaria. Nawa, Lord, maging kagaya namin itong babaeng Samaritanong ito. Palagi nawa kaming titikim at iinom ng inyong tubig ng buhay. Nang sa gayon, Father, we won't be thirsty anymore. Nang sa gayon, Father, we will be able to share your living water sa kapwa namin, Lord, na dehydrated din. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen.